Sound check, check, sound.
He's the reason for the season, he's the purpose of it all.
Amen. Morning po sa ating lahat. Good morning po, Pastor. Alright, kasama na natin ang aming mahal pastor, Ma'am Sheila. Good morning, sir. Okay. Hello, hello. Hello, sir. Good morning po. Nakaano na ba si Dumark? Wala pa. Ay, Wala andyan na, ba? sir. Andyan na, sir. Andyan na. Ito yata sila, di ba? Oh, sir. Baka Prepare pa lang kami, sir. Good morning po. Sige, magsimula na tayo kasi 6 o'clock na. Ay, 5 o'clock na, 6 o'clock. Okay. Oo. Start at... Sige, yes, sir. mag-pray muna tayo. Pray Yes. tayo. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa bagang ito na binigyan niyo sa amin. Salamat sa good night rest na pinagkaloob ninyo. Salamat po sa panibagong buhay, panibagong lakas. At blessings, Panginoon, blessing na kami magkasama-sama uli sa aming devotion para po sa ito. Ingatan niyo po yung mga connection ng kanya-kanyang internet po namin. Ganoon din po sa Facebook at makapag-join ng bawat members, Panginoon, para po sa family devotion na ito ngayong pong umaga. Salamat po na kami po nakarating po pinagkari na maayos. Bless niyo po ang pamilyang ito. Maging ang bawat pamilya, Panginoon. At forgive us our shortcomings in Jesus' name. Amen. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Amen. At magsisimula na tayo kasi mabilis lang ang oras. Mamalay-malayan natin, 6 o'clock na. Oo. Sige, muli ang ating pinag-uusapan ay dapat mauna ang Panginoong Kristo, unahin ang bawat pamilya natin. Kasi sa panahon na ito ay napakaraming mga inuuna na hindi naman dapat unahin. Kaya doon nawawala ang pinaka-sentro ng okasyong ito. Kaya mahalaga na itono tayo, ma-intune tayo para tayo ay hindi mawala sa hulog. Manatili tayo doon sa pinaka-focus, pinaka-sentro ng occasion na ito para hindi mawala yung blessing ng Panginoon. Sayang. Dito sa babatiin lang natin ganun yung nandito sa kasama na natin sila, nandiyan ba sila sa Taragapita? Kasama na natin si JC, yan, Abuan. Sila Sister Nelda, Sister Vicky, Bore, Sister Geraldine. Ayan. Kasama din natin sa Google Meet si Sister Emilia. Ayan. Si Sir Joyce, kasama din Brad Gilbert, Hopper. Brother Digno. Ayan. Si Sir Ariel, kasama na natin. Brother Judy. Caroline. Ayan. Ito lang yung naka-appear dito sa ko. Sa Google Meet. Si Kelvin, nasaan ka, Kelvin? Ay, nandun kayo, disciple niya. Saan ka banda? Kelvin. Saan ka banda? Nakamute ka. Oo. Saan ka banda? Nakamute ka pa rin. Morning sir, nasa Magsaysay po ako sir. Magsaysay. Oh.
Morning po. Magsaysay Luwakan, Magsaysay City. Magsaysaylo ka na, sir. Alam ko, alam ko magkasama kayo sa yung disciple mo sa, ano ulit pangalan niya, disciple mo? Ricardo Constantino, sir. Family dito eh. Ricardo Constantino. Ricardo, yan. So, good morning sa iyo, brother Ricardo. Thank you sa pag-welcome mo kay Kelvin. Sige, tuloy-tuloy na tayo. O kasama din natin si Isabel. Okay, sige. Simulan mo na, Brother, para lang natin yung oras natin. Para makapagsalita yung makapagsalita. Yes, sir. Morning po sa lahat at tuloy-tuloy na tayo sa ating pinag-aaralan about itong ang tema natin, itong Kapaskuhan ay may commit po natin na ito ay family month po natin. May napakaganda na maabot po natin yung ating mga kamag-anak, especially yung ating mga kapamilya. Kaya yan naman ang dapat nating i-goal, lalong-lalo ngayong Kapaskuhan hanggang sa pagbungad ng bagong taon. Okay, at tuloy-tuloy na tayo dito sa chapter number 2 in Book of Matthew. Very familiar passage at palagi na nating naririnig. Pero meron lang akong gustong i-emphasize dito sa talatang ito. Chapter 2 in verse number 11. And when they were come into the house, they saw the young child, that is the Lord Jesus Christ, with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. So ito po yung napakagandang ginawa ng mga wise men. At it was recorded from the Bible, yung napakahalagang ginawa ng mga pantas na ito. Dahil unang-una ay meron silang maayos na pagkakilala sa ipinanganak na tagapagligtas. Kaya napakaganda na makita natin yung kagandahan ng ginawa ng mga wise men na ito para magkaroon din tayo ng magandang pagkakilala at mai-recognize natin ng maigi yung nailagay sa Biblia, na i-prophesy sa Biblia na ipinanganak na tagapagligtas po natin. Kaya ito yung panahon para alalahanin natin na merong isang ipinanganak na tagapagligtas po natin. Dahil pag walang ipinanganak na tagapagligtas, ano ang klaseng buhay natin? Saan tayo patutungo? Ano yung patutunguhan ng ating buhay? Dahil tayo ay kilalang bilang isang makasalanan, di ba? So why the three wise men worship the newborn Jesus? Kaya yun yung pag-aralan natin sandali. For a few minutes ay titingnan natin yung kagandahan ng ginawa ng mga wise men na ito as an example because they recognize him as the prophesied king of the Jews. Tingnan nyo, nirecognize nila itong ipinanganak ng tagapagligtas po natin. Guided by the special star. And ano yung ginawa nila as we read in this passage? Sabi rito, and fell down and worship him. So napakaganda na ito yung mai-practice natin at makita natin sa ating buhay na meron talagang tagapagligtas na worship natin. Sabi nga, hindi man natin nakikita, pero merong record sa Biblia na sabi dito, they worship him. Ang tanong, tayo ba ay nag-worship talaga sa Panginoon? Especially ngayong season. Dahil dito natin inaalala, sabi ng iba ay wala namang nakasulat na petsa dyan sa Biblia. At yan naman ay galing sa pagan tradition. Pero tayo, naniniwala tayo sa Biblia na inihahayag
ibinigay sa atin mismo para magkaroon tayo ng idea, magkaroon tayo ng pagkakilala sa ipinanganak na tagapagligtas po natin. So nakita natin yung ginawa ng mga wise men at sila ay nag-worship sa sa Panginoong Hesukristo with yung dala-dala nila with the royal precious treasures na regalo. Ito ay na-fulfill na prophecies from the Bible. Ibig sabihin, ito ay nangyari na. Nangyari na at nasaksihan na natin kung gaano katotoo yung hawak-hawak nating Biblia ngayon. Kaya nga yung pag-worship ng mga wise men ay hindi lang ginawa yon para meron silang maipakita. Bagkus ginawa nila yon dahil nga nire-recognize nila yung naiprophesy na kapanganakan ng tagapagligtas. That the Gentiles, kabilang tayo, bilang isang Gentiles na bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tumanggap din sa Panginoong Hesukristo as our Lord and personal Savior, ay ma-recognize natin ang Panginoong Hesukristo at ma-worship natin as a Messiah. Di ba? Yun naman yung essence ng Kapaskuhan na makita natin yung ipinanganak. Maalala natin. At yan ay simbolo ng Panginoong Hesukristo as a divine kingship and makita natin yung tagapagligtas natin kung paano siya bumaba dito sa lupa at tayo po ay iligtas. Nag-suffer siya para alang-alang sa ating kaligtasan. So dapat yun yung makita natin sa kapanahunan na ito. Unang-una, para hindi tayo magtagal, ang mga wise men, they followed a prophetic sign. Na ibig sabihin ay ito yung sinundan nila. Tayo naman, bilang isang mananampalataya, ano yung sinusundan natin? Lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. Meron tayong record sa Biblia, meron tayong Biblia na pinag-aaralan. Dahil ngayong Kapaskuhan ay dito natin lalong makikilala yung ipinanganak na tagapagligtas. Hindi naman natin basta inaalala na walang kabuluhan. Hindi naman natin basta-basta sinicelebrate na walang kabuluhan yung ating celebration. Dahil ito ay bahagi ng ating pag-worship sa Panginoong Hesukristo. At bilang isang worshipers, ay kailangang kilalanin natin yung saan nanggaling at paano siya ipinanganak. At dahil maraming hindi nakakaalam nito Hindi lang natin basta inaalala, bagkus ay talagang inaaral natin yung kapanganakan, totoong nangyaring kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Yan naman ang napakagandang makita natin. At makita natin yung prophetic sign, yung star. Dahil ito nga ay simbolo na kung saan ay merong isang ipapanganak during the time of the wise men, na kung saan ay ito yung sinundan nila. Yung ngayon napag-aralan natin, napakinggan natin, yung Star of Bethlehem nung nakaraan ay pinaliwanag na ng ating mahal na pastor na merong isang hari na ipapanganak from that place. At pangalawa ay makikita natin dito sa wise men na ito ay sila ay naniwala sa propesya na kanilang nalaman o natutunan. At doon nila sinunod. At ako'y niniwala, sila ay ginabayan ng Panginoon mismo. Dahil kung mabasahin nyo sa bandang huli ay sila ay ipinakita rito na sila ay ginabayan ng Diyos, winarningan ng Diyos na hindi na sila babalik kay King Herod. Ayan yung palatandaan na sila ay gabay ng Panginoon sa kanilang pagpunta doon sa Bethlehem at pagbibigay ng regalo sa ipinanganak na ating tagapagligtas.
Okay, napakaganda na makita natin 'yon at gusto ko lang i-emphasize yung kahalagahan ng ginawa ng mga wise men na ito. Dahil unang-una, kung ang Panginoong Hesukristo dahil siya ay kilala naman natin, alam natin na siya ay isang Diyos, isang Messiah, isang Savior natin, siya ay tagapagligtas natin. At sa kapanahunan natin, kung si Hesukristo ay pumunta dito sa lupa para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ha? Alam nyo ba na napakaganda rin na makita natin ngayong Kapaskuhan, ngayong season ay magkaroon din tayo ng pagpakakumbaba sa ating sarili. Dahil yung mga wise men ay sila ay nagpakumbaba. Kung pag-aaralan natin ay sila ay di bow down, sabi dito sa Biblia. Sila ay nagpatira pa and fell down and worship Him. Pero ngayon, makita natin ang tao ngayon, wala man lang natin makitang pagpapakumbaba sa kanilang sarili. Ni hindi nila makita yung kahalagahan ng pagpunta sa simbahan at i-worship ang ipinanganak na tagapagligtas po natin. Dapat makita natin na magkaroon tayo ng kababaang loob kay Kristo. Dahil ipinakita ng Panginoon, siya mismo ay nagpakumbaba sa atin. Sino ba tayo na pagpakumbabaan ng Panginoong Hesukristo? Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo, siya ay nagpakumbaba. Tayo, malaman lang tayong makitang pagpapakumbaba sa ating sarili. Hindi man lang natin makita kung ano ba ang napakagandang gagawin pa natin. Ano ba yung activities natin sa simbahan? Ano ba yung mahalagang mga activities na inilalatag ng ating mahal na pastor sa simbahan? Saan yung pagpapakumbaba natin? Sabi nga sa book of Philippians, ang Panginoong Hesukristo, Philippians chapter 2 verse 7 and 8, siya ay nagpakumbaba, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Tayo, konting pagsakripisyo man lang na pagtulong sa mga construction natin o kaya sa simbahan natin, bahay-sambahan natin, ay hindi natin magawa. Kaya nalulungkot din ako. Sabi nga ng ating pastor, wala nang ibang gagawa rito kundi tayo. Mga manggagawa ng mga full-time na sa gawain ng Panginoon. Pero nakakalungkot na hindi natin makita na tayo po ay bahagi. Kabilang tayo sa iniligtas ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. And yet, wala man lang tayong nai-contribute sa gawain ng Panginoon. Kung ang Panginoong Hesukristo nga ay marunong magpakumbaba, marunong magpatawad, siya ay naglingkod pa sa atin. Maalala niyo ba kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo during His earthly ministry? Siya ay naglingkod sa atin. Ipinakita niya mismo kung gaano tayo kahalaga at gaano rin tayo dapat maglingkod sa Diyos na itinuturo sa atin ng Biblia. Kaya nga sa Kapaskuhan, during this season, napakaganda na makita rin tayo na marunong tayong magpatawad sa bawat isa. Magbigayan sa bawat isa. Magtulungan sa bawat isa. Magtulungan sa nangangailangan at magmahalan. Dahil yan naman ang itinuturo ng Biblia sa atin. Love one another. Mahalin natin ang ating kapwa. Ito yung oras na tayo po ay magmahalan. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi kung gaano kaganda ang handaan natin. Dahil kadalasan, punta ka sa labas. Ano ang mga priority nila sa yung handaan, yung dekorasyon. Kung paano nila i-celebrate ang Kapaskuhan. Di ba, napakinggan na tayo po ay magbigayan bilang isang anak ng Diyos, magbigayan sa bawat sa, magmahalan, hindi lang sa regalo, maglaan tayo ng oras para kay Kristo, hindi lang para sa handaan, at magpatawad tayo sa bawat isa, dahil siya ay dumating para
magpatawad sa atin, di ba? At magpakumbaba dahil ang Pasko ay kwento ng kababaang loob. Nandoon yung tinatawag nating humility, pagpapakumbaba natin at pag-worship natin sa Panginoong Hesukristo. At yun lang ang aking ma-share at ako'y naniniwala marami tayong maririnig mula sa ating pastor at maging sa nasa Google Meet. Good morning po. Nakamute po kayo, Pastor. Oo. Sinusubukan ko mag-mute hindi ko bagay eh. Okay, sige, tuloy-tuloy tayo. Ayop, nag-i-enjoy tayo sa mga naririnig natin, nauunawaan natin. Alam nyo, hindi natin inaalala ang kapanganakan ni Kristo, kundi inuunawa natin lalo. Para makita natin, maunawaan natin yung the very purpose why Christ was born. Wala nang iba kundi tayo'y abutin. Yamang inabot tayo ng Panginoon, mahalaga na maunawaan natin ito. Kasi pag naunawaan natin, ay makikita natin yung purpose, yung importansya, at pag nakita natin ito, makikita natin yung layunin ng Diyos, yung purpose nga ng Diyos sa pagbigay niya ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Yan na makita natin hindi tayo katulad ng mundo na naaalala lang na may Kristo pag may ganito. Tayo hindi. Panahon ng Christmas, before, during, and after, ay tuloy-tuloy tayo na dapat merong nauunawaan, malinaw sa ating isip, sa ating puso, na Kristo para sa buhay natin. Yan ang pinakamahalaga dyan. Okay, sige, Dumar, para makarami tayo. Sir, good morning po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon sa mansion po ni Sir Rolly. Sir. Naman, Sir. Kaya pala nakikita ko yung dyan, yung mga... Nasaan yung mga ibang tatay na nandiyan ba sila? Ikot mo nga Si Sir Asherto at Sir Rolly, sir. Tatlo lang kami dito, sir. 3 kings lang kami nandito, sir. 3 wise men. 3 wise men, Tatlong wise men lang kayo, Yung iba, wala na. Hindi na sila wise. Di mali. Mas pipiliin natin maging wise kaysa maging unwise. Good morning sa inyo dyan, mga fathers. Sige. Sige po, dito buksan po natin ang ating mga Bible dito sa Book of Isaiah. Familiar verse po tayo, chapter 9, verse 6. At maganda po yung pag-usapan natin. Sabi po ng Biblia, "For unto us a child is born, unto us as a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." Ayan. At maganda po yung nabasa po natin ay makita natin dito yung propesya in the book of Isaiah na merong ipapanganak na anak ng Diyos. At the meaning of this verse nating binasa is the prophecies, the birth of Jesus Christ, the Messiah who would bring light and salvation to the world. The names given to him describe his divine nature and rules. At maunawaan natin dito, yung pinaka-meaning nito ay yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, the Messiah. Ang kanyang dala sa mundong ito is the light and salvation. Sapagkat ang mundo ay talagang the people that walk in darkness. And sabi nga sa verse 2, mababasa natin yan, chapter 9, verse 2, ay ang mundo, mga tao ay the people that walk in darkness. No? Ang tao ay lumalakad sa kadiliman. Walang liwanag. But salamat sa Panginoon ay for unto us a child is born. Kaya maliwanag po na si Kristo ay nandito sa mundo
upang magdala ng liwanag sa buhay natin. Ang tanong ngayon mga kapatid, meron na ba tayong liwanag sa buhay natin? No? At kung tanong, anong klaseng liwanag na meron sa buhay natin? Sa ating pamilya, ano ba talaga ang nagpapaliwanag sa atin? Si Kristo ba o ang kayamanan? Di ba? Yun ang magandang titingnan natin eh. Kasi maraming nasisilaw sa pera. Di ba? Iilan-ilan lang ang nasisilaw sa Panginoong Jesucristo. Kaya kilalanin natin kung sino itong pinanganak. At sabi ng Biblia, and His name shall be called Wonderful. Wow. Sino itong ipapanganak? Wonderful. Pag sinabi mong wonderful, amazing, marvelous. Diba? Kaya kilalaan, mas maganda ang buhay natin bilang Kristiyano. Mas kilalanin natin kung sino talaga yung ating tagapagligtas. Kilalanin natin si Kristo sa ating buhay na kung saan ito ang magdadala ng liwanag sa buhay natin. No, siya yung sentro ng liwanag ng ating family. Kasi paano ka naman makapag-commit sa Panginoon, makapag-involve sa gawain ng Panginoon kung ang buhay mo ay nasa kadiliman? Diba? Hindi ka makapag-commit. Pamilya mo, dalhin mo sa simbahan, ang buhay mo kadiliman walang liwanag. Hindi si Kristo ang liwanag mo, kayamanan, pera, ang mundo, material na bagay ang liwanag ng buhay mo. Kaya kilalanin natin kung sino itong Kristong dumating dito sa atin, sa mundong ito. He is wonderful. Counselor. Pag sinabi natin counselor, wise, advisor, guide. Siya yung naggagabay sa atin. Kung isipin lang po natin, bakit ako magkukumit sa Panginoon? Bakit ako mag-i-involve sa gawain ng Panginoon? Sapagkat ang Diyos natin, He is wise, advisor. No, siya yung ating gabay. He is the way. In John 14:6, sabi nga ng Panginoong Jesucristo mismo, I am the way, the truth, and the life. Pero bakit marami pa rin tao hindi naniniwala doon? Diba? Mas ang kanilang daan, yung kanilang sariling gusto. Hindi ang gusto ng Diyos ang masusunod. Kaya, pasalamat tayo na ang Diyos natin, He is wise advisor. Siya yung gabay natin. He is the counselor. No? Ano pang makikita natin dito? He is the mighty God. The mighty God. The mighty God, it means powerful, divine, banal na Diyos. Diba? Ano pang hanapin natin sa sa Panginoon natin? No, nasa kanya lahat ang kapangyarihan, kabanalan. No, kaya masarap maglingkod sa totoong Diyos. Diba? Kaya Diyos na meron tayo ngayon, 'di ba? Noon naman hindi naman natin kilala ang Diyos kung wala tayong Biblia. Pero salamat meron tayong Word of God ngayon na naririnig. At kanina nga habang naglalakad ako, sobrang lamig. Yung mga Katolik papuntang simbahan, ang aga nila. Pagdating ko dito, Baptist, wala pa. Tulog pa rin sila. Ayun. Ayan. Kaya, grabe. Buti pa yung iba. Yung simbang gabi, maaga silang nagigising. Tayo, ang pinaglilingkuran natin, powerful na Diyos. Tayo, na mga Baptist Kristiyano, tulog pa tayo. So nakakalungkot naman, kilala natin si Kristo pero hindi tayo masaya na paglilingkuran ng Diyos. Gumising ng maaga para makinig ng salita ng Diyos. Ito ang magandang sundin natin mga kapatid. Kaya ano pa makita natin sa Panginoong Jesucristo, the everlasting Father. And eternal loving Father. Di ba? Pag sinabi natin everlasting Father, eternal loving Father. Diba? Mapagmahal. He is the love. He is love. No, ang Diyos natin ay mapagmahal. At the last one is the Prince of Peace. Anong dala ni Kristo? Bringer of peace and harmony. Kaya sa buhay natin mga kapatid, sino dapat ang kilalanin natin sa buhay natin? Sino dapat ang liwanag ng buhay natin? Si Kristo. Siya ang magdadala sa atin sa tamang buhay. No? Magdadala sa tamang paglilingkod sa Diyos. Tuturuan niya tayo na maglingkod ng tapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ay makita nawa natin ang
itong kapanganakan ng Panginoong Kristo, ano ang kanyang purpose sa mundong ito? No, ano ang kanyang katangian? He is wonderful. He is Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Diba? Ano nga hanapin natin sa Diyos nating pinaglilingkuran ngayon? Wala na. Diba? Wala na, hindi natin siya pwedeng ipagpalit sa ibang bagay. Oh, Christmas, yung iba, nagpapaalam na, magbabakasyon na kami. Diba? Babalik na lang kami sa New Year na. Ay, nakakalungkot, pinagpalit natin yung wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Yan, nakakalungkot talaga. Yung pinagpalit natin sa ibang bagay ay yung Diyos na makapangyarihan. Diyos na banal. No? The Prince of Peace. Diba? Pinagpalit natin sa ibang bagay. Mas masaya pa tayo mag-inuman, kantahan, at diskuhan, sayawan. Ay, magbira mga kapatid. Ay dapat sa buhay natin Kristiyano, iwan na natin yung mga ganung buhay. Dahil ang buhay natin ngayon, meron na tayong liwanag ng ating buhay, walang iba kundi si Kristo. Anong dala niya? Pag-asa sa buhay natin. No? Si Kristo ay pag-asa. Anong offer niya sa atin? Hope. Bring hope to a world in darkness, promising a future of peace and light. Diba? Yun ang dala ni Kristo. Nagdadala siya ng pag-asa. Ikaw, wala kang pag-asa ngayon. Pero pag meron kang Kristo, meron kang pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pag si Kristo nandyan. Si Kristo nandyan lang eh. Hindi siya nawawala eh. Tayo lang nawawala eh. Diba? Backslide tayo. Quit tayo sa ministry. Quit tayo. Full time, nag-quit. Oh, pero si Kristo hindi nag-quit. Di ba? Pero tayo, ay mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano mang problema sa buhay, bumalik tayo kay Kristo. Wala nang iba tayong pwedeng balikan kundi si Kristo lamang. So I hope maliwanag po yung mensahe po na ngayong umaga. Thank you po, Pastor. Good morning po. Amen. Amen. That's why I told you a while ago na unawain natin na maigi para makilala natin yung dapat nating kilalanin, unawain. Hindi yung traditional Christmas pa rin yung ating ginagawa. Pangit yun eh. Useless. It's useless. Diba? Anong alam ng karamihan? Magbabakasyon. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito holiday but it is a holy season. Okay? Hindi ito worldly season but it must be a spiritual season. Because it's all about, the focus is the Lord Jesus Christ. Karamihan sabi ko nung linggo hindi lang kasi masyadong tumagal yung pangalawang mensahe natin nung linggo. Naghahabol ng oras. Anong klaseng Christmas meron tayo ngayon? Spiritual ba? O carnal? Spiritual ba o worldly? Biblical ba o worldly? Di ba? So yun ang natin Hindi natin makikisayang naman yung dumating sa atin na sinasabi diyan na the Prince of Peace. Di ba? Counselor. The everlasting Father. The mighty God. Sayang naman yon. Hindi natin na-enjoy. Anong ini-enjoy natin? Paputok, pagkain, pang-physical. Ano-ano pa? Presensya ng kamag-anak nating kaibigan. What is the essence of the presence of other people kung wala naman yung presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan? Okay? Kinig ba kayo mga kasama, mga kapatid? So, ang pinakamalaga yung presensya ng Diyos. Sayang pag hindi natin na-enjoy. At yun naman talaga ang dapat makita natin. Okay, sige. Thank you, Brother Mark. Punta tayo dito sa Luke. Let's go back to the book of Luke in chapter 2, beginning from verse number 8. Maganda itong pag-usapan natin tuloy-tuloy. Katulad ng nasabi ko, ay why Christ must be first in our family
this Christmas time. So sasagutin natin ngayon yung why. Bakit? Bakit na mananatili tayo na dapat si Kristo ang uunahin natin sa panahon na ito? Kasi marami tayong inuuna eh. Inuuna yung handa ang pang-temporal, pang-physical, pero hindi natin inuuna yung spiritual. Sabi ko sa inyo, spiritual must always be the first. Okay? Katulad ngayon, grabe ngayon, maniwala kayo sa akin. Grabe ngayon. Magaling ang diablo para tayong iligaw. Para hindi mauna si Kristo. Samantalang dapat mauna si Kristo. Okay. Patutunayan ko sa inyo na mula sa mga talatang babasahin natin, ay itong mga kinausap ng Panginoon ay inuna nila ang Panginoon. Okay? Kaya sabi dito sa verse number 8, papasin nyo dito, okay, sabi dito, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So meron mga shepherds doon, nag-aalaga sila gabi ng kanilang mga flocks. So, flock by night, sabi ng Biblia. And lo, the angel of the Lord came upon them. So sinong dumating sa kanila? The angel of the Lord. And the glory of the Lord shone round about them. Kita nyo shepherds lang yun. Hindi naman mayaman to mga to. Pero anong dumating sa kanila? Yung gloria ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. Yan yung pinakamahalaga sa atin. Makarating sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos. Round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not. Huwag kayo matakot, sabi ng anghel sa kanila. For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Okay. Akalain mo yan, ano ang dadalhin sa atin? Good tidings. Last time, in-explain ko na sa inyo yan. Anong ibig sabihin ng good tidings? The good news. And what is the good news? Jesus is coming. Jesus is coming. Mga kapatid, wag lang tayo mag-focus sa kapanganakan. Sapagkat si Kristo hindi na natiling bata. Hindi na natiling baby si Kristo. Yan yung ipipreach ko bukas. And then sabi niya, anong daladala niya? Good tidings. The good news. Great joy. Great joy. Dakilang kagalakan, kasiyahan. Akalain mo yan? Kaya dapat, ang kasiyahan ay nanggagaling kay Kristo. Yun yung totoong kasiyahan. Hindi nanggagaling sa pera, hindi nanggagaling sa kamag-anak, hindi nanggagaling sa spaghetti lamang, sa handaan, kundi ang totoong joy, great joy, must comes from the Lord Jesus Christ. Must come from the Lord Jesus Christ. Which shall be to all people. Pasin nyo dito na hindi lamang makita ito, makarating sa mga shepherds, kundi sabi dito, to all people. Ikaw, ako, lahat tayo. Bakit? For unto you is born this day in the city of David a Savior. Sino yung papanganak? Savior. Sino siya? Christ the Lord. Christ the Lord. Kaya yung Kristo natin hindi na natili sa sabsaban. Tandaan niyo yan. Yung Kristo natin ay mula sa sabsaban, mula langit, sa sabsaban, lumaki siya, napako sa cross, namatay, nilibing at muling nabuhay. Yan yung totoong Kristo natin. Once lamang nangyari yan, hindi yan paulit-ulit. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi natin inaalala, kundi inuunawa natin. Kaya dapat maunawaan natin na Kristo, yung Kristo na minsan lang na nasa sabsaban, hindi taon-taon.
And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So hindi siya nanatiling nakahiga doon sa manger. Lumaki yan. Oo. Kaya dapat ganun din tayo. Dapat hindi tayo nananatili na nakahiga sa manger. Hindi dapat nananatili na nakahiga sa manger ang ating spiritual life. Hindi mananatili na baby. Sapagkat si Kristo hindi nanatiling baby. Oo. Kaya nakakalungkot, marami pa rin mga babies. Baby Christian. Di ba? Nandun pa rin sa manger. Karga-karga. Marami mga miyembro sa atin na nandun pa rin sa manger. Nakahiga pa rin sa sabsaban. Anong ibig sabihin yan? Hindi lumalago. Ay nako. Ituloy natin. And suddenly, sabi ng Bible, verse number 13, there was with the angel a multitude. Multitude. So tandaan nyo yan, of the heavenly host. Anong ibig sabihin ng heavenly host? Lord of Sabaoth. Alam nyo ba pag sinabi mong heavenly host, tinan nyo dito sa sa Daniel 7:10. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Daniel 7:10. Para maunawaan nyo yung heavenly host. Makakala nyo ano lang yan. Para magkaroon tayo ng kaisipan. Heavenly host. 7:10. Sabi dito, a fiery stream, Daniel 7:10, issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times, 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Yan. So, anong ibig sabihin ng heavenly host? Thousands of 10,000s. Okay? Para maunawaan niyo yan. Heavenly host. Okay? Yun yung mga present when Christ was born. Kuha niyo yun? Thousands ministered unto him. 10,000 times. 10,000. Sige nga, bilangin mo kung ilang anghel yon. Napakarami yon. That was the present. During Christ is born in Bethlehem, multitude of the heavenly host. Lain mo yan. So, samantalang ang tao, ayaw papasukin, ayaw tanggapin. Pero makita nyo, kinilala ang buong kalangitan nung si Kristo'y pinanganak. Nirecognize siya. Hindi lang yung mga wise men, hindi lang yung mga shepherds, but the heavenly host. Praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth, peace. So, kalahin mo yan, dala-dala. Para sa atin, peace. Sino yung peace? Jesus. Jesus Christ. Goodwill toward God. Anong ibig sabihin ng goodwill? Kinalawanan ko sa inyo nakaraan yan. Kindness, loving kindness of God. Yun yung dadalhin ng Panginoon. Sino yung loving kindness of God? Sino yung pinaka-ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Jesus Christ. Jesus Christ. And then, eto na. Nung pagkatapos makarinig ng ganitong mensahe, yung mga shepherds, from the angels' message, from the angels' announcement. Tinan nyo, yung kanilang response. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Now, let's see, tignan natin.
Kaya sabi ko sa inyo, maging ngayong Christmas, before, during, after, dapat sanayin natin yung sarili natin. Christ must always be the first. Christ must always be the first. The first in our family. Dapat laging uunahin natin. Seek ye first the kingdom of God. Okay? Tignan nyo, the shepherds made a quick, instant, immediate decision after hearing the angel's announcement. Tignan nyo ito ha, papakita ko sa inyo. Pagkatapos nila marinig yung kapahayagan ng Diyos mula sa mga anghel, ano yung quick decision nila? Let us now. Not tomorrow, hindi bukas. Hindi sa susunod na araw, linggo, buwan, hindi. Tingnan niyo yung ginamit ng Bible na now. Now. Ngayon. Di ba? O kaya nga sinasabi, kailan natin uunahin ng Diyos? Bukas, hindi. Ngayon. Pagkatapos natin marinig ang salita ng Diyos, unahin natin. O tingnan niyo ha, pagkatapos mag-preach yung mga angels sa kanila, sa mga shepherds, what is their instant, quick, immediate decisions? Anong sabi nila? Let us now go. Di ba? Let us now go even unto Bethlehem. Oh, palagay ko medyo malayo sa kanila ito eh. Oh, hindi nila kapitbahay. Pero anong sabi nila? Ngayon na, puntahan na natin. Oh, ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ngayon ang inuuna ng pamilya nyo ngayon? Sige nga. Oh, yung mga anghel, pinuntan nila agad-agad. Yung mga shepherds, ay yung mga wise men, agad-agad. Oh, di ba? Oh, malinaw naman siguro sa inyo yan. Let us go. Hindi sinabi yun eh. Let us go to Bethlehem. Hindi. May word na now eh. Di ba? May word na now. Mahalaga yung word na now. Yung word na now ay siyang nagsasabi, mga kapatid, what is their decisions? Yun yung nagsasabi na meron silang agad-agad at agad-agad na desisyon pagkatapos marinig yung announcement ng angel. Di ba? Mahalaga yun eh. Yan yung nagsasabi na ang tawag mo doon sila sa word na yan. Sa isang sentence. Yung word na now. Mahalaga yan. Ha? Let us now. Okay? Alam mo, gusto ko yun eh. Hindi sinabi dito na let us go even unto Bethlehem. Kasi pag wala yung now, hindi mo alam kung kailan sila pumunta. Oh. Hindi natin alam. Pero the fact na nilagyan ng Diyos dyan ng word na now, yan yung nagsasabi na that they have the quick, instant decision na ngayon na, puntahan na natin. Oh, di ba? Puntahan na natin. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, hindi sa susunod na linggo. Hindi, ngayon na natin puntahan. Oh, ngayon. Sige nga. What's the plan of your family? Is it Christ the first? Is still the first? Di ba? O katulad ngayon, mamaya, meron tayong discipleship service. Ano totoo yun eh? Papunta rin kami dito kila Brother Gary. Kita mo yung mga magsisimbang gabi. O, papunta na sila doon. Pero, magsisimba sila, pero meron kaya talagang totoong Kristo sa kanilang puso. So, yan ang tanong natin. Kaya lang, nakakalungkot naman, tayo naman nagsasabing may Kristo sa puso. Aba, devotion lang. Katulad dyan sa village, dinala na natin yung devotion dyan. Ayaw pa rin. So, kayong mga taga-village, Merry Christmas sa inyo, huwag kayo magagalit sa akin. Pero dinala ko na dyan ang devotion. Tamad pa rin kayong magsama-sama. Oh, napakarami mga kalalaki. Huwag kayo open sa akin. Maganda na yung prangkahan.
Wala nang ibang magpaprangka sa inyo, kundi ako na binigyan ng Diyos sa inyo na magpastor sa inyo. Oh. Whether you like it or not, mga kapatid, kinakailangan makarinig tayo ng kumprontahang ganito. Oh, alam nyo, ganito yan. Isipin nyo to kung gaano ka-worse. Bumaba na ang Diyos mula langit. Ang problema, tamad pa rin tayo. That's the worst, brethren. Oh. Dinala namin dyan, yung devotion. Tamad pa rin, pumunta man lang dyan, ang mga taga-village. Oh. Para malang magsasama-sama tayo. Uunahin nyo pa yung iba. What is, ito lang, sandali lang naman. Oh, di ba? O ngayon, nasa sa inyo na yan, mga kapatid, kung sino ang gusto nyong unahin sa panahon na ito. Nasa sa inyo yan. Pero, sa akin, wala akong ibang uunahin kundi yung Savior ko. Yung Savior ko. O. Samantalang, ang very simple, tinan mo ha, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O, di ba? O, alin yung idadagdag ng Diyos sa'yo? Idadagdag ng Diyos sa'yo. Yung mga inuuna mo na hindi naman dapat. Yung inuuna natin na hindi naman dapat, idadagdag na lang yan eh. Automatic idadagdag na lang yan. Kung, if you will learn to seek first the kingdom of God. Binabaliktad natin, huwag natin baliktarin yung sinabi ng Diyos. Papahirapan lang natin ang ating sarili. Oh, maniwala kayo. Huwag kayong maligaw. Huwag kayong paloko pag ganito. Dahil magpapaloko. Meron kang guide. Oh, tinan mo yung wise men, hindi sila nagpaloko. Paloko. Bakit? Kasi may guide sila. What's their guide? The star. Oh, anong guide nila? The Old Testament revelation of God. The Old Testament. May dala-dala sila eh. Kaya nga nalaman nila yung star. Oh, ngayon, yung mga shepherds, bakit hindi sila naloko? Nakinig sila at sinunod nila agad-agad yung announcement ng angel. Oh, ngayon, bakit hindi dapat din tayo maliligaw? May Bible ka. Oh, di ba? May devotion pa tayo ng ganito. May simbahan tayo. Pinipreach sa atin yung totoong salita ng Diyos. Di ba? So ngayon, mga kapatid, I hope nagkakalinawan tayo ngayon. Ha? Amen ba? Amen. Oh, Amen. maging, ayun ako sinasabi ko sa inyo. Ang linaw, awan ko sa inyo, ako, abang binabasa ko to eh. Bay, malinaw talaga ito. Oh, pagkatapos nila makapaginig ng announcement, ano sabi ng mga shepherds? Let us now. Ngayon na. Oh, di ba? Tignan niyo yung quick decision nila. Hindi sinabi ng verse na let us go even unto Bethlehem. Kasi pag wala yung now, ay hindi mo alam kailan sila pumunta. Oh. Pero the fact na merong word na now dyan, meron silang agad-agad na decision o mga decisions na kanilang ginawa na ngayon na, punta na natin. Yun. O ngayon, mga kapatid, sino naman kayang uunahin ng pamilya mo ngayong Christmas? Di ba? Dami. Yung iba nga sa inyo, ay no. Nasa sa inyo yan. Pero, meron tayong mga magagandang halimbawa dito, sundan natin sila. Sundin natin yung sinasabi ng Diyos. Di ba? So, I hope nagkakaunawaan tayo ngayon. I hope meron tayong natutunan, mga kapatid. Mahalaga yan. Ang aking pinakita sa inyo. So, why Christ must be first, or the first, in our families. Shepherds nga, inuna nila. Di ba? O ngayon, anong uunahin naman ng pamilya mo? Bakasyon. Hindi si Kristo. Useless ang Christmas kung hindi si Kristo. Okay, so I hope nagkakaunawaan tayo.
Tama-tama, meron pa tayong 5 minutes. At pakinggan din natin si Brother Gary. Amen. Brother Gary, sige lang. Iharap mo sa iya. Yeah. Yan, kasama natin. So, sir, to all present sa Google Meet at sa Facebook Live natin, Amen. yung dumating sa dito. And thank you, sir. Amen. Thank you for keep on reminding us sa Amen. aming actuations. Actually, pag na-observe ko sa family namin is the more na nagiging absent kami sa pananambahan is ayun nga nagkakaroon ng parang hindi magandang pagkakaunawaan ng mag-asawa. Tama. So, and we plan as a family, sir, na makinig sa Amen. mga preachings and lahat po ng mga naririnig natin sa church. And we plan po with my family na dito po kami mag-Christmas Amen. sa church. And yung commitment ko sa ating sa susunod na taon is makapag-enroll doon sa Wow. Amen. makapag-enroll doon sa subject nyo, sir. Yeah. Counseling. Amen. Amen. Maganda yun. So, nakita ko po, sir, yung importansya niya. And I hope na magamit ko din po, sir, sa not only sa Tama. family. Marami din po yung nakatingin sa atin lang sa workplace natin. Yun po yung may share ko, and thankful kami as a family and Amen. na nandito po kami sa tamang church na lagi pong sumusubaybay sa amin at laging tinututok kami sa Panginoon. The more na I know, sir, na maraming pagkukulang na kailangan pang i-improve as a family, na kailangan bantayan yung mga actuations, not only yung mga anak ko but also sa aming asawa. Amen. Amen. Yun po, ang thank you sa mga kasamahan sa church. Nagiging inspirational namin yung bawat family po sa church. Amen. Kung paano sila nagiging kung paano magpatayo ng godly home at sa godly family. Amen. Sabi nga ni Pastor is walang perfect na family, but we can build a godly family. Amen. That's all. To God be the glory. Amen. Right. Yan. Thank you, Brother Gary. Alam niyo, totoo yan. Kaya yun ang magandang makita natin. Yan. So, let's pray for Brother Gary, kanyang pamilya. At next year, makapag-enroll siya sa ating STC. Yan. Kahit pa isang subject yan, pero malaking tulong yan sa, number one, sa pamilya, sa sarili, sa pamilya, at maging pagpapala din sa ibang tao, sa ibang pamilya, maging sa trabaho ni Brother Gary, talaga ng malaking tulong yun. Oo. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo at hindi man natin hinuhukay ang oras, pero lumalalim ang umaga. Meron tayong kanya-kanyang gagawin, trabaho, pero higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan na pumunta sa area, mag-akay ng kaluluwa. Okay, so salamat sa inyo, Brother Gary, na welcome nyo kami sa inyong bahay, sa Taranaya, Nomi, yan, with their 2 kids. Ganun din dyan sa inyo. Thank you, pangalan na itong kasama ni Ricardo. Thank you, Ricardo, sa pamilya mo, na tinanggap niyo si
Brad Kelby, kung ako, hindi ko tatanggapin yan eh. Pero tinanggap ninyo. Thank you. Salamat din, Brad Ronnie. Tinanggap niyo si Brad Dumarcial. Brad Sierto. Sino yung isang tatay dyan? Dalawa lang? Dalawa lang sila, sir. Pangatlo ko, sir. Pangatlo ka? Grabe naman yan. Pero thank you, Teo. Thank you sa pagbukas ng bahay ninyo. At sa lahat ng mga nakinig dito, sandali, batiin lang natin yung mga wala kanina. Si Raquel, Merry Christmas sa inyo dyan. Sa Cagayan. Si Brother Dennis. Brother Dennis, kumusta na? Hindi mo na kami maalala sa simbahan na. Si Brother Bienvenido Giyap, Merry Christmas, Brad. Kumusta kayo? Pasyal kayo dito sa Baguio. Or si Sir Ariel, si Nanay Lina. Yan, Sister Virgie, mukhang nawawala ka. Wala ka sa devotion ng Thursday, ha? Tapos nung Wednesday yata, parang wala ka eh. Wala ka rin eh. Ayan, sino pang wala? Ay na, hindi ko na ano. Ayan, okay, nabati ko na lahat. Mawawala. Alam nyo, pagka nawala kayo sa gawain ng Panginoon, lalo kayong ililigaw ng salibutan. Maniwala kayo. Okay, so Sister Geraldine, nabati ko na kayo. Okay, so salamat sa inyo at tayo magwakas na sa panalangin. At I believe na may natutunan tayo, tinanggap tayo na blessing ng salita ng Diyos. Hilingin ko si Brother Gary. Wakasan tayo sa panalangin, Brother Gary. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. We thank you, O Lord, sa pagtitipon-tipon namin sa pakikinig ng iyong salita. Nawa po ito ay digest po namin ito po maging mag-function po sa aming spiritual life at saka dito sa physical life namin. Lord, we thank you for the church. We thank you for giving our pastor na siya po ang laging nag-guide sa amin itutok kami sa iyong kingdom, O Lord. Lord, maraming salamat sa family, sa protection niyo sa aming pamilya, sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kami na kami po ay maging productive spiritually dito sa pagdating ng Christmas season. At we acknowledge po na ito po ay holy season, na ito po ay dapat para sa inyo. At tulungan niyo po kami na kami po ay makita namin yung mga pagkakamali namin sa araw-araw na ginagawa niyo. Patawad, O Lord, sa mga nagawang pagkakasala. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright. Okay, so thank you sa inyo. At tuloy-tuloy tayo, ingat kayo. At let's enjoy the whole day. And see you this afternoon or this evening in our discipleship service. Alright, so salamat sa inyo. Christian, Merry Christmas sa iyo. Ayan. Okay, sige. Bye-bye. Kadilid, thank you sa inyo. Kelvin, thank you. Salamat. Thank you. God bless us all. I love you all. Thank you.